Magandang araw mga kamoto. Katapos lang nating mag-car wash o motor wash, pakita ko sa inyo yung tubig na pumasok dito sa gilid ng ating gas tank. Kahit nakasara yung takip na yan, pumapasok siya dyan. Wala siyang maliit na butas para madrain yung tubig eh. Yun lang naman ang minor issue. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung gagawin ko. Lalagyan natin ng basahan para sipsipin yung tubig na nandun sa loob ng gilid ng gas tank natin. Ayan o. Susuksukan natin ng basahan. Tapos tanggalin at pigain. Ayan, yan ang ginagawa kong paraan para masipsip yung tubig dyan sa loob. Hindi kasi maiwasan na hindi magkaroon ng tubig sa loob. Lalo na kapag paglilinisin natin, lalo na kapag tag-ulan. Siguro kapag naglinis ako sa susunod, lalagyan ko ng kapirasong plastic dyan sa loob bago ko takpan ng yung takip na to. Para hindi pumasok yung tubig. Kasi naisip ko baka delikado, pasukan yung ating tangke. Yung takip na to, mayroong breather yan eh. Yung pinhole, maliit na butas, parang singawan ng gasolina. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan nakikita nyo ba? Ayan. Dati kasi may napanood ako na pinalitan niya ng takip yung gas tank. Ayan, nakasukat dyan. So, walang butas. Pero dito naman sa bulsa ng ating motor, ayan, dito. May butas yan na maliit din. Na kapag napasukan ng tubig, ayan, pati ito, may butas din yung maliit sa sulok. Ayan, kapag naglinis, madidrain yung loob. Hindi siya ma-i-stack ng tubig. Okay naman. Dito lang ang problema, ayan, sa tangke. Sa ating gas tank. Kayo mga kamoto, ganyan din ba experience nyo sa inyong ER150 or may iba kayong ginawa? Yun pogi na naman, bagong linis na naman ang ating ER150. Kasi kahapon naulanan niya sa parking kahit may cover siya. Tumagos yung tubig ulan. Kaya hindi pwedeng hindi linisin kasi iba yung tubig ng ulan Kakalawangan yung mga tornilyo natin. Kailangan alagaan.